Yung mga helmet ngayon, 2025, pagkaan ng I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got it filled up. Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayo dalawang full face ngayon na i-review syempre o ipagko-compare natin sila kung sino yung mas maganda para sa inyo, kung ano yung mas prefer nyo, kung ano ba yung mas magaan sa inyo, kung ano ba yung mas compact para sa inyo. So kung nakikita nyo sa video natin ngayon, parang magka-the-same lang sila halos, medyo pahaba lang ng konti si Jilly Kirina. Ito naman si Sek Odyssey. Nga pala, Sek Odyssey, introduce natin ulit. Syempre, Sek Odyssey yung last week na na-review natin. And syempre, yung Jilly Kirina, I think na-review na natin to last 2 months ago kung di ako nagkakamali. So, same po sila na 2025 na model. So, si Sek Odyssey naman, yung kanyang design ay medyo pabilog po siya. Ito naman si Jilly Kirina ay medyo pahaba ng konti yung kanyang, dahil siguro dito sa kanyang aerodynamic na design. So, may aerodynamic naman si Sek Odyssey, at the same time, gano'n naman kay Jilly Kirina. So, kung nakikita nyo, meron tayong weighing scale na ngayon. So, i-measure natin or i-weight natin kung gaano ba sila kagaan. Kasi yung mga helmet ngayon, 2025, pagaan ng pagaan. Meron din naman medyo mabigat, pero mostly yung mga nahanap dito sa atin ay magaan ng mga helmet. So, tignan natin mamaya. At least meron na tayong pagbabasihan kung gaano kabigat yung mga full face na ginagamit natin, mga binibili natin. Kung maganda ba siya. Siyempre, the more siya na magaan, the more mo siya na magagamit. And I think long drive sa siguro mga 2 to 3 hours na drive na wala non-stop ay hindi masyado mangangalay yung leeg natin, no? So the more siya na magaan, the more siya na hindi mabigat sa leeg natin, and hindi siya maalay or hindi mangangalay yung leeg natin. So dito sa side view natin, so yung dala sa Sek Odyssey na lens ay kulay gold, plain lang siya na gold, hindi po siya Revo lens. Pero I think kung i-compare natin sa Revo lens to, syempre mas madilim po yung nakalagay dito sa Sek Odyssey na kulay gold. So hindi siya Revo lens. Dito naman kay Jilly, sabi ng Jilly, Revo lens daw yung mga release nila dito sa kanilang Jilly Kirina, no? Nakausap ko yung nag-produce ng Jilly Kirina doon sa Maynila. And syempre, ayan yung outlook nila sa side. So ayan, dito naman sa kay Jilly Kirina, medyo mahaba yung kanyang spoiler, at ang kay Odyssey ay napakakapang. I think mga 1.8 or 2 inches yung kanyang spoiler dito sa likod. Dito naman kay Jilly Kirina, halos siguro mga 3 inches yung haba niya, no? So kung gusto mo ng pabilog na design, go for Odyssey. And kung gusto mo naman medyo I think sobrang aero or medyo pahaba ng konti kasi medyo pahaba yung kanyang spoiler, go for Jilly Kirina. And syempre, alam naman natin yung mga visor na Revo lens ay pwede gamitin sa gabi. So tignan natin yung kanilang mga paddings. Nakita nyo naman. So yung vents nga pala, before natin makaligtaan, syempre kung paramihan lang ng air vents dito, dito tayo sa kay Jilly Kirina, 1, 2, 3, 4. So ayan, meron dito sa may baba and may 3 dito sa itaas. Dito naman kay Sek Odyssey, at medyo malaki naman siya, pero single lang po dito sa itaas, at syempre dito sa baba ay single din. Tignan natin yung kanilang mga lens. Buksan natin. Ayan, so medyo matigas si Sek Odyssey dahil meron siyang minimal lock. So dito naman kay Jilly Kirina ay medyo matigas din, pero mas matigas ng konti si Sek Odyssey. Dito kay Jilly Kirina, meron po siyang lagayan ng nakalagay dito, eyeglass ready. Dito naman sa kay Sek Odyssey, wala po siyang nakalagay na kung pwede siyang gamitan ng mag-eyeglass, no? So tignan natin sa kanilang mga paddings, no? So ayan, ito yung kanilang mga, malinis naman yung table natin. Yan yung kanilang mga paddings. Sa paddings naman, meron silang mga, same po sila ng mga graphics sa kanilang paddings, no? Parang octagon. Ayan, na naka-design dito. So walang reflectorized dito kay Sek Odyssey. Dito naman sa kay Jilly Kirina, I think reflectorized to yung kulay orange dito. Tapos kulay red. Ito naman kay Sek Odyssey ay kulay
plain lang siya na black na may octagon na mga design. And syempre may pangalan sa loob. And kung tatanong ka, sino mas malambot ng konti, si Jelly Kirina ng konti. Dito naman kay Sek Odyssey, ganon din, para magka-the-same lang din kapag pinipress. Ayan, para magka-the-same, nakita nyo naman. Ayan, parang same lang din sila ng bigat. Syempre, kung nagtatanong kayo kung intercom ready, same po sila na intercom ready. Sa paddings halos magka-the-same din. And yung design nila sa loob ay parang pareho sila na snug fit, no? So, parang kung nagtatanong kayo kung ano yung mga snug fit, kung meron dyan shop sa inyo na malapit or makapunta kayo sa shop, try nyo yung mga Jelly empty helmets. Yun yung mga mostly na snug fit na mga entry level na mga helmet. So ngayon naglabas din si Sek ng kanilang entry level din na snug fit. Ito yung Sek Odyssey. Kung makikita nyo to sa mga shop dyan na malapit sa inyo, try nyo pong i-fit ito. Napaka snug po siya. Parang same lang din ng Jelly Kirina yung kanyang fitting. Ayan, may idea na kayo. And syempre, before natin makaligtaan, before humaba yung pintuhan natin dito, syempre i-wait na natin to. So unahin natin si Jelly Kirina. Ito yung strap. Ayan, quick release din. Intercom ready. So i-close natin. Tapos tingnan natin. So by grams din yung setting ng ating kiluhan or weighing scale natin. So tingnan natin. So para hindi gumalaw. Ayan. So yung nakalagay, ayan. Kung nakita nyo ba? Medyo usog natin siguro. Ayan. 1,460 gram yung kanyang bigat, no? So, yan yung Jelly Kirina. So, tignan naman natin yung Sek Odyssey. Ayan. So, ayan si Sek Odyssey naman. Si Sek Odyssey ay nasa kunin natin to kasi wala din nakalagay doon sa kay Jelly Kirina. So ayan, close muna natin para hindi siya ayan. So dito naman kay Sek Odyssey, so 1,496. Ayan, nakikita nyo 1,496. So I think mas mabigat si Sek Odyssey compare kay Jelly Kirina. So ayan, ulitin natin. Ayan. Yung kay Jelly Kirina, I think 1,400, ano ba yun? 1,460. Ayan. Ayan, 1,453 grams po yung kay Jelly Kirina. Ayan, nakita nyo ba? Yung kay kay Odyssey ay Sek ay nasa 1,496. So ayan, nakita nyo na and nalaman nyo na kung gaano kabigat yung mga lahat po sila ngayon ay yung nare-review natin ay single visor lang po sila. So ano ba yung mas trip nyo? Same, halos lang magka-the-same lang sila na bigat. Hindi nyo masyadong mararamdaman yun kapag sinuot nyo. Pero kung sa basihan na natin sa kanilang weight, mas magaan si Jelly Kirina kaysa kay Sek Odyssey. So sa inyo pa rin yung decision kung ano yung mas bet nyo. Sa price naman din naman sila halos magkalayo. Sa features, medyo mas taas lang si Jelly Kirina compare kay Sek Odyssey kasi nga wala po siyang emergency pull at saka wala po siyang reflectorize dun sa kanyang paddings. Pero sa paddings, parang same lang din sila ng kapal at lambot and same, at least I think magka-the-same din sila na snug fit kung di ako nagkakamali. So yun lang sa video na to, at least compare natin yung dalawang helmet ngayon na nagte-trending mismo dito sa ating shop, no? So nasa inyo yung decision kung ano yung mas bet nyo. So sa weighing skill halos mas magaan si Jelly Kirina kaysa kay Odyssey. Sa features naman mas lamang din si Jelly Kirina. So ayan,
laman nyo na, syempre kung ano yung nakikita natin, kung ano nakikita natin, kung ano yung nararamdaman natin, sinasabi natin. So ngayon, may weighing scale na tayo, malalaman natin kung ano yung mga bigat ng bawat helmet na re-review natin. So yun na sa video again, nasabi ko naman siguro lahat, kung wala, mag-comment lang po kayo dyan, sasagutin natin dyan. Peace.